Ang pag-uusapan po natin today ay itong Kaiser Ultimate Health Builder o yung mas kilala sa tawag na Kaiser 3-in-1. Alam niyo po ba, dito ko natutunan kung paano talaga magbi-build ng strong financial foundation. Sinasabi din sa libro na yan, like building a house, you must build it from the ground up. Kailangan pala, unahin natin ang pagkakaroon ng proper healthcare, isunod natin ang life insurance, let us manage yung ating utang, magkaroon tayo ng emergency funds at saka natin i-build ang ating investment. It should be in order of priority. Natutunan ko din sa libro na to na tayo pala ay meron tayong 3 major financial needs. Dahil sa ating life, marami ang mga if. Kagaya ng if we die too soon, ano yung kailangan nating gawin para hindi masyadong maapektuhan yung pamilya na umaasa sa atin pag kinuha tayo ni Lord ng maaga. Ang maging solusyon natin dyan ay let us secure our family sa pamamagitan ng pagkakaroon ng income protection. Dahil kapag tayo ay mayroong life insurance, may pera na makukuha yung ating pamilya o yung tao na umaasa sa atin upang sa ganon sila ay makapagpatuloy sa kanilang buhay kahit tayo ay wala na. Maaari din tayong magkaroon ng sakit. Hindi natin alam kung kailan yan darating, pero pwedeng-pwede natin yung paghandaan. Dito, kailangan lang natin i-secure ang ating healthcare. Alam mo ba, ang hospital room, ang pinaka-expensive na kwarto sa buong mundo, wala nang iba. At syempre, maaari din tayong mabuhay ng matagal. Kung wala tayong sapat na pondo o wala tayong sapat na pera, may hihirapan tayo. Kaya ang kailangan natin gawin dyan, kailangan magkaroon tayo ng sapat na ipon dahil pagtanda mo, ipon mo lang talaga ang magiging kakampi mo, wala nang iba. Ang solusyon dyan sa mga if na yan ay itong Kaiser Long-Term Healthcare o Kaiser 3-in-1. Dahil kapag ikaw ay may Kaiser 3-in-1, if you get sick, pwede mo itong magamit sa iyong medical needs. Maaari ka niyang mabigyan ng protection sa iyong health para ikaw ay may panggastos sa iyong pagkakasakit na magsisilbi mo ring emergency funds. Kapag ikaw naman ay kinuha ni Lord ng maaga or die too soon, mapoprotektahan ng Kaiser ang iyong family dahil meron itong term insurance na maaaring maiwan sa kanila. Now, if you live too long, hindi naman kasi po pwede na lagi tayong humihingi ng tulong sa ibang tao. Kapag hindi mo kinukuha yung fund mo dito sa Kaiser, ay pwede itong mag-generate ng continuing income flow for you. Maaari mo rin siyang magsilbing retirement fund. Ang Kaiser ay 7 years to pay lang and then 20 years maturity. Meron itong mga kanya-kanyang phases, kagaya nitong saving accumulation period. Ibig sabihin, ito yung mga panahon at taon na tayo ay nagkakaroon ng maayos na disiplina upang sa ganon mag-save tayo sa ating Kaiser 3-in-1 investment. Extended period, ibig sabihin, waiting time ng 13 years. Pagdating ng ika-20th year, maturity and long-term care period na yan na yung harvest time. Ano-ano nga ba yung mga benefit natin dito sa Kaiser 3-in-1 na ito? Marami tayong benefit nito. Mga benefits habang tayo ay nagbabayad mula ika-first year hanggang 7th year. Meron itong free annual physical examination kung saan kasama dito yung general physical examination, TBC, urine and stool examination, chest x-ray, electrocardiogram, at pap smear para sa mga babae na may edad na 35 years old and above. Meron din tong annual dental check-up kasama yung simpleng bunot at linis ng ngipin. Siyempre, para mapangalagaan tayong mga policy holder, meron itong term life insurance para anuman ang mangyari sa atin, mapapangalagaan yung ating Kaiser at the same time para may pera na maiwan dun sa ating pamilya. Meron din itong inpatient benefit. Halimbawa, habang nagbabayad ka pa mula first year hanggang 7th year, ikaw ay nagkaroon ng matinding karamdaman, pwedeng-pwede mo itong magamit para sa iyong hospitalization benefit.
So dito, maliban na lang kung ikaw ay may pre-existing condition at mga dreaded illness. Halimbawang sadyain ang pagkakataon na tayo ay kunin ni Lord ng maaga, ma-disable tayo, ma-waive yung ating installment, meaning yung remaining balances natin na kailangan nating bayaran pa dito sa Kaiser ay waive na as fully paid. No need nang bayaran ng ating beneficiary or no need na nating bayaran kapag tayo ay naging total and permanent disabled. O di ba po ang ganda? Habang tayo ay nagbabayad, may benefit ka na kaagad. Pag-usapan naman natin, ano ba ang benefit mo pagkatapos mong magbayad mula ika-8 year hanggang ika-20th year? Dito, syempre meron ka pa ring term life insurance, no? 20 years yan na tayo ay merong term life insurance. Magagamit mo na rin ng hospitalization para sa iyong outpatient at inpatient benefit check-up at confinement. Pwede mo na rin magamit ito sa iyong mga pre-existing health condition, mga dreaded illness, maternity benefit para sa mga babae. Meron itong yearly health benefit. Ibig sabihin, pagtungtong niya ng ika-8 year hanggang ika-20th year, meron niyang yearly health benefit na 10%. Yan ay depende po sa plan na kinuha po natin. At yan po ay 10% compounding interest based po sa funds na meron po tayo sa Kaiser. Kung hindi mo ginagalaw itong 10% long-term care benefit, meron yan o pwede yang magkaroon ng yearly health bonus, 3% to 10%, subject for provision, depende po yan sa performance ng ating stocks. So, di ba po, ang ganda, while you're waiting sa maturity, pwede mong ma-enjoy ang iyong Kaiser Saving Program. Ngayon, pagdating ng ika-20th year, ano yung mga settlement options na maaari mong pamilihan? Option 1, kung ayaw mong i-withdraw ang pera mo dito sa Kaiser, continuous pa rin ang iyong healthcare benefit at yung pera mo tumutubo pa rin. Option 2, pwede mong i-withdraw ang 50% ng iyong funds at yung natitirang 50% ay ilalaan mo sa iyong healthcare fund. Dito, yung natitirang 50% ay patuloy pa rin ang pagtubo. Option 3, pwede mong i-withdraw lahat yan pagdating ng ika-20th year. Yun nga lang, kapag yan ay withdraw mo, syempre, wala ng funds na matitira sa iyong Kaiser Healthcare benefit. Ngayon, pagdating ng maturity period and beyond, assuming na wala kang ginamit, hindi mo siya nabawasan, 70 to 85% nung premium o nung naibayad natin, ibabalik po yan sa atin ng Kaiser. Sino-sino nga ba ang pwedeng kumuha nitong Kaiser 3-in-1 Saving Program? Ito po ay eligible para sa mga 10 years old hanggang 60 years old lamang. Kung ang age bracket mo ay 10 to 40 years old, ang pinakamababang plan sa iyo or premium ay K45. Ang K45, ang monthly po niyan ay 2,647 pesos. Pwede ka ring magbayad ng quarterly 7,676, semi-annual 14,294, and 26,470. Sa Kaiser po, kapag annual ang ginawa ninyong mode of payment, discounted kayo ng 2 months. So kung ikaw naman ay nasa age bracket 41 to 50, ang pinakamababang premium sa'yo ay 3,529 pesos ang monthly. Pero kung ikaw ay nasa age bracket na 51 to 60 years old, ang pinakamababang premium ay 4,412 pesos. Again, kahit ikaw ay nasa age bracket na 10 to 40 years old, pwede kang kumuha ng monthly premium ay 5,882. Tandaan nyo po, the higher the plan, the better kasi mas malaki po yung benefit nito. Pag-usapan natin yung maturity value. Kung magkano nga ba ang magiging maturity value ng Kaiser na ito? Kung ikaw, ang kinuha mo ay yung K45, yung pinakamababang premium ng Kaiser. Ito, ang annual installment nito ay 26,470. Meron tayong binabayaran na annual policy fee. Kapag kinuha ka ni Lord ng maaga, dahil too soon, dahil sa iyong natural deaths, may maiiwan sa iyong family na 202,500 pesos. Kung accidental death naman ang naging dahilan ng pagkawala mo sa mundong ito,
405,000 yung iiwan sa iyong family. Pero if you live too long at inabot ka ng maturity period, pagdating ng ika-20th year niyan, ang magiging total value niyan ay 524,776. Assuming hindi mo pa rin siya kinukuha hanggang sa ang plan mo ay umabot na siya hanggang ika-35th year, ang magiging total value niyan ay 2,192,120 pesos. Tingnan naman natin yung K100 plan kung saan meron siyang annual installment amount of 58,821. Ganon din, meron itong policy fee na 500 pesos every year. If you die too soon, at ang naging dahilan ng pagkamatay mo ay natural death, may maiiwan sa family mo na 450,000 pesos. Pero kung accidental death, nagta-times to, ibig sabihin 900,000 pesos. But if you live too long, pinagkalooban ka ni Lord ng mahabang buhay. Pagdating ng ika-20th year niyan, meron yan total fund na 1,166,169 pesos. Kung hindi mo pa rin siya kinukuha, dumating siya hanggang sa kanyang ika-35th year, ang magiging total fund po niyan ay 4,871,377 pesos. So magbigay po tayo ng sample plan. Kung ang kinuha mo ay K45, yung pinakamababang premium, ang natural death benefit po niyan if you die too soon ay 202,500. Accidental death, 405,000. Ang magiging maturity value po niyan pagkatapos ng 20 years ay 524,776 pesos. Sabi ko kanina, 'di ba, habang ikaw ay nagbabayad or nagsisave dito sa Kaiser, meron kang maaaring magamit na annual benefit limit sa iyong confinement during first year to 7th year. Kung K45 ang iyong plan, ang iyong annual benefit limit na magagamit mo sa iyong confinement ay 50,000 pesos. Ang room and board budget mo dyan is 600 pesos every day. So ngayon, during ika-8th year hanggang ika-20th year, meron po yung 10% yearly health benefit. Every year, meron kang matatanggap na 4,500 pesos kung K45 plan ang iyong kinuha. Pero kung hindi mo kinukuha, itong 10% yearly health benefit, patuloy pa rin po itong nagko-compound. Ngayon, pagdating ng maturity, na hindi ka nakakagamit during your paying period, 70 to 85% ng ating ibinayad or nung ating naging premium ay 157,500 pesos, ibabalik po yan sa atin. Pag-usapan natin yung K100 plan. Ang natural deaths po niyan ay 450,000 pesos, 900,000 pesos pag accidental deaths. Ang maturity value po niyan pagdating ng ika-20th year ay 1,166,168 pesos. Ang annual benefit limit mo para sa iyong confinement mula first year hanggang ika-7th year ay 60,000 pesos. Meron ka ring budget sa room and board, 1,000 pesos every day. At mula ika-8th year hanggang ika-20th year, meron po yung 10% yearly health benefit na 10,000 pesos. Kung hindi mo kinukuha, again, pwede po yung mag-compound. 350,000 pesos ang maaaring maibalik sa iyo ng Kaiser kung hindi ka nakagamit mula ika-first year hanggang ika-7th year. Tandaan niyo po lagi, mas mataas na plan, mas mataas ang benefit. Halimbawa po ay kumuha ng K100 plan sa kanyang edad na 22, no? Pagdating niya ng 42 years old, meron siyang maturity value na 1,166,169 pesos. Halimbawa, hindi niya yan kinukuha. Dumating siya dun sa edad na 60 years old. Ang magiging value po niyan ay 6,483,800 pesos. Kung 10% ang annual growth niyan, ibig sabihin every year meron po yung interest na 648,380 pesos. Every month meron niyang monthly interest na 54,031 pesos.
Kung umidad siya ng 65 at hindi pa rin niya kinukuha yung fund niya dito sa Kaiser, ang magiging value po niyan ay 10,442,224 pesos. Kung 10% ang annual growth niyan, every year meron po yung interest na 1 million, every month meron po yung interest na 87,018 pesos. Kapag ganyan po nagsisimula ang isang tao ng Kaiser Saving Program at a young age, masasabi po talaga natin na money working for us. Kahit hindi na po tayo nagtatrabaho, meron pa ring pera na dumarating sa atin. Mabubuhay tayo nang hindi umaasa sa tulong ng ibang tao na nakapaligid po sa atin. Kaya lang ang nakakalungkot, ito po yung nakakalimutan ng karamihan. Edad 21 to 60 years old, tayo po dyan ay productive pa. Ibig sabihin, pwede pa tayong pumasok sa mga trabaho, magnegosyo, kaya lang pagdating po natin ng 61 years old, retirement na po yan. Wala na po tayong kakayahan para maghanap buhay at kumita ng pera. Ang nangyayari sa atin, we work hard para kumita ng pera sa edad na 21 to 60 years old, di po ba? Nag-i-enjoy paminsan-minsan, magkakaroon ng sariling pamilya kung saan magkakaroon ng anak. Kaya lang, minsan, late na natin nare-realize sa ating retirement years or pag malapit na yung ating retirement years, kung saan nandirito na tayo sa senior citizen, nagkakaroon na tayo ng sakit, hindi na natin afford ipagamot yung ating sarili. Kaya ngayon pa lang, kung kaya mong paghandaan ang Kaiser Saving Program para sa pagtanda mo, hindi mo nakakalimutan ang iyong sarili. So may Kaiser long-term healthcare ka na ba? Kung meron, ituloy mo lang. Tapusin mo ang pagsisave sa loob ng 7 years dahil wala namang makikinabang yan pagtanda mo maliban sa'yo. Kung wala ka pang Kaiser Saving Program, simulan na natin para tayo ay makapaghanda. Para makagawa ka ng sarili mong proposal, pwede mong puntahan itong link na https://bit.ly/proposal_Kaiser or pwede mo ring i-contactin yung tao na nag-introduce sa iyo nitong Kaiser. Once again, my name is Belinda Cobales. Ito po ang aking personal email address. Maaari niyo po akong senda ng email kung meron kayong inquiry. This is my personal mobile number. Pwede niyo rin po akong tawagan para kayo ay makapagsimula and pwede niyo po akong i-message sa aking FB Messenger account, no? https://me.me/Belinda Cobales. So, ganito mo ba nakikita ang future mo? So let us secure your future with Kaiser long-term healthcare benefit.